Morning guys. Ganda ng sikat ng araw ngayon. Tsaka hindi siya ganun kalamig. -3 lang ang weather. Tapos mamaya mas mag-warm pa siya. Pasok sa work, last day. Off na bukas. Yun na, dito na ako sa work. So first things first talaga ginagawa ko pagdating yung soup. Yan. Gagawa ko ng cream of vegetable. Tapos usually pag gumagawa ko ng cream of veg or anything na cream, mayroon akong base na mashed potato para mas thick yung ano niya, yung soup. Tapos the first thing na yung mga protein ko, meron akong cod. Hiniwa ko na siya kahapon. Tapos nagano ako ng marinate niya. Fresh dill, Dijon mustard, lemon pepper, garlic. Tapos salt, pepper. Mamarinate ko yan dito. Tapos mamaya ipapan fry ko siya. Tapos gagawa ko ng provincial sauce. So ito naman para sa bolognese ko. Ano to, mirepoix, onion, celery, carrots. Kasi yan, ground beef. Lalagay ko sa penne pasta. So yan, na-marinate ko na siya. Set aside ko na muna to kasi para kumagat yung lasa. Mamaya ako siya ipapan fry, mga alauna. Yan yung menu namin. Kaya lang daming bura-bura kasi minsan ko na available yun ang ginagamit namin or minsan pinapalitan talaga namin. Dito ako sa fridge namin. Magpe-prep na ako for the next day while waiting para sa dinner tonight. Habang nagluluto ako, nagpe-prep ako for the next day. Ano yan? Shrimp stir fry. Yan na yung bolognese. Luto na. Ito naman yung provincial sauce. Garlic, onion, green onion. At tomatoes. Linis ako ng tenderloin. So yan. Tapos na yung mga na-prep namin for today. Ito yung aking isda. Usually ito pinapan-fry ko ng maaga. Yan. Yan yung kanina. Tapos mamaya sasalang ko na lang siya sa rational ng 6 minutes. Kasi halfway cook na to. Usually yan, 4 na ganyan ang ginagawa ko. Nasa at least, meron akong at least 70 pieces. Para nasa safe side na ako. Kailangan ko pa i-butterfly yung kanina. So, sobrang busy. Mga prep para bukas. Nilinis ko rin yung, ang tawag mo dito, tenderloin. So, yan. Bukod sa pagkain namin, open sila sa pre-order. So, yung mga ayaw, gusto nila ng steak. Meron kaming mga naka-ready. Ni-slice na namin. Tapos, pino-portion. Ito lang namin to. Tapos, marinate. Pag dumating sila, tsaka lang namin iihawin. So, pag may ayaw na gusto na sandwich, pwede sila. Hello guys, bahay na ako. Hindi ko na nadagtungan yung vlog ko kanina. Busy na busy. Yan, order lang kami ng pizza. Gusto niya pala ng pizza eh. Kala ko gusto lang niya mag-treat. Yan. Mahal na, no? 34? 34 daw yan, sabi nila Jones. Dati mga magkano eh. 36. 36. Mga magkano dati? Mga 27 lang yan. 26, 27 siguro. Isang pizza lang yan. Pero yung ano yan, yung extra large ba yan, Jermaine? Large? Extra large. Extra large. Extra sides na kalagay. Although may ano kasi may extra ang dipping. Pero mahal pa rin. Pero minsan-minsan lang naman. Walang tax yan? Walang tax? Pagkitaman. 36. Walang tax dapat Ay, hindi ka naman. Alayan mo lamang. Hindi mo lang siguro napansin. Hello guys. Ayan. Nakakain na kami. Dessert naman. Dessert? Actually, itong cake na to. Nung ano pa yun eh, ba? Nung New Year. Kasi kami dala si Ate Carol, tapos meron din, bumili rin ako. Ang dami, hindi naman kami masyadong makain ng Matamis. ng cake. Masarap. Talaga, okay. Parang ano,
Alam niyo Tuxedo yung, cake. ano pangalan sa Red Ribbon, ano? Sana meron siyang white na chocolate mousse at saka chocolate mousse. Ako. Laki. Kumain na lang. Pasensya na kayo, dito pa kami kumain habang nagbablog. Ano? Kanina nagkaroon kami ng hindi naman formal na meeting, ano siya, parang brief meeting lang na mga by department. Kasi kahapon nagkaroon kami ng problema habang nagpipintura ako. Tumigas yung pintura, sobrang init. Kasi nga 'di ba mainit din yung weather kahapon. Hindi na i-adjust na mabuti yung temperature do sa hose tsaka do sa tumigas, nasira yung barrel tsaka yung hose. Kalagitnaan na. So, reblast. Kumbaga, tatanggalin uli yung pintura tapos pipinturahan uli. Parang uulitin, ganun. So, doon pa lang, parang medyo, na yan, di ba? Kung sakali, magkano na parang, yung labor cost nila, na doble na. Tapos yung material pa. So, medyo delikado. Tapos nagkausap-usap nga, pumunta yung namin, yung general manager namin. Tapos nag-uusap nga. Pero hindi naman dun tungkol doon sa nangyari. Kasi normal naman sa amin yun nagkakaroon talaga ng mga incident na mga ilang beses sa ilang buwan bago mangyari. Hindi naiiwasan talaga yun. Kumbaga, na yun. Part na ng trabaho namin. Nung kaganon, natapatan lang siguro ako nung kahapon. Kasi nga, pa-check up yung yung partner ko. Dahil sa sakit na nararamdaman niya. So, ayun nga, nagka-usap-usap. Sabi niya, siguro naman nababalitaan niyo yung mga nangyayari ngayon sa politika at sa US. Alam naman natin na si Trump babalik na. So pag upo niyan, nung una sabi nila medyo masaya kami kasi pro pipeline yan sa oil. Kasi nung si Biden nun, pinestop niya. Pinestop niya yung sa pipeline nung across ng Canada, US. Kasi siya sa more on yung sa train. So ngayon na si Trump na i-open daw uli yun. So kaya na-excite sila ng time na nagbobotohan pa lang. Medyo excited ang lahat kasi nga medyo maganda yung nung prediction nila na gaganda nga. Kaso nga yun. Mas dadami daw ang trabaho, no? Trabaho, tapos yung production, dadami. Dahil nga, syempre, pag dire-diretso na yung flow ng oil doon, sa refinery doon. So, nangyayari ngayon, nagbago ng ihip ng hangin, di ba? Alam niyo naman na medyo binubuli tayong nasa Canada na sabi niya nga kay Trudeau why not gawin na lang natin 51st state ang Canada tapos ikaw na lang yung Governor General. Sabi niya kay Trudeau. Pangit, di ba? Pangit pakinggan. Tsaka bukod pa doon, yung tariff niya, parang pag hindi kayo umano doon, kumbaga hindi kayo tumalima doon sa mga conditions nila, yung higpitan yung border, palakasin yung military presence, dahil nga raw galing ng Canada tsaka Mexico ang mga illegal immigrants tsaka mga nagpo-flow nagdadala ng drugs sa US. Kain ka na kain nakikinig ako sa'yo So, parang anong tawag nito? Medyo naiba na yung ihip ng hangin. Ginawa ni Trump nga 25% ng tariff ang ipapatong niya sa both Mexico. Ano pa naman yun? Na
Pag-upo niya pa lang, Hindi pa naman ano yun. So, kahit na ganun, laging pag may press conference siya, sinasabi niya pagtungkol sa Canada. Ganun din sa Mexico. Pati Greenland nga daw, gusto niyang bilhin. Tapos yung Gulf of Mexico, papalitan na ng pangalan daw. Bakit Gulf of Mexico? Gulf of America daw dapat yun. So, maraming mga, di naman ganun ka-relevant sa ekonomiya, di ba? Yung pero ginagawa. Sa linya ng trabaho mo kasi, pwedeng maapektuhan. Yun sa amin. Yun nga, kalabas-labas nga na sabi niya mag-ready tayo kasi hindi natin alam kung ano talaga yung tumatakbo sa isip niya. Hindi namin ma-secure yung flow ng job natin syempre, hindi kami, parang mga subcon lang kami. Kami yung gumagawa ng mga tubo para sa mga oil company. So, depende pa rin doon sa oil company kung magpapatuloy pa rin sila ng nila, di ba? Lalo kung gano'ng kalaki ng di ba? Negosyo or kung gano'n nga magiging tariff nila. Kaya nangyari na yan nung pangalan nun? Yung umalis yung Husky tsaka mga ilan nagalisan nung lumipat sila ng US kasi US na sobrang mahal daw ng rito. Mahal ng tax. Binabayaran. Mahal ng tax, ganun pa man. Siyempre, naapektuhan pa rin kami kasi ilang customer yun, di ba? Tsaka ilan yung customer nyo na umalis, di ba? Dahil nga nag-move. So, apektado sila. Kaya yun yung nangyayari, nagbawas sila ng mga tao, di ba? Ang dami na, kalahati nung kumpanya namin ang nawala dahil doon. Gaya nga sa nangyayari ngayon, baka panibago na naman. Hindi na malaman kung ano mangyayari sa kanila kung magbabawas ng oras o magbabawas ng tao. Yun ang problema kasi siyempre, nakasalalay tayo doon kahit nga mahirap, di ba? Sabi nga mahirap, ganun din naman talaga. Ganun talaga ang trabaho, pero yun na yung linya ng trabaho ko Tsaka yun yung source of income. Source of income. Maganda-ganda rin naman kasi yung sinasahod ko doon Kaya kahit pa paano, na po-provide natin yung mga pangangailangan dito sa bahay, sa mga bills, yan, mga bayarin. Although, tulong-tulong naman kami lahat dito. Kahit naman si Jonas at si Jermaine, nakakatulong din naman yung mga bata Dahil nga malalaki na rin sila. Hindi naman na ganun kagagastos yung mga Jonas tumutulong. Gumastos man sila sariling na nila. Hindi na namin, kumbaga hindi na nagagaling sa amin. Sa kanilang bulsa na. Si Jermaine na lang. Si Jonas talaga hindi na. Pero si Jermaine naman kasi, hindi naman siya yung kagaya ng mga ibang bata na parang hindi mapakali na lumalabas. Lagi lang naman din dito sa loob ng bayan. Naglalaro lang ng computer, ganyan. Bibili lang yan pag may kailangan ng mga games, pero, mga pamorma niya, pero hindi siya yung tipo ng bata na pahinga po ako, pabili ko ng ganito, pahinga ako ganyan. Hindi siya ganun Kung saan kami nag-ano. Tsaka yun, talaga pag kailangan niya, magsasabi siya. So, yung naman namin, yung general manager namin, open naman siya sa mga suggestions sa mga kung ano magiging plano, kung magka-cut ba tayo ng cost, kung magka-cut ba tayo ng mga material. So, sabi niya, basta iwasan lang natin madisgrasya sa trabaho kasi nga, tumataas yung insurance din ng company. Tapos yung mga mali. Yung mga mali-mali, yung mga moves. Tapos yung kasi di biro, gaya nung sa nila, magkano pag nasira. Ang lakamahal nun, di ba? Yung gun lang, ang presyo na nasa 850. Yung pinaka-gun pa lang yun. Yung yung filter nun, mixer, tapos yung hose. Abot siguro mga 2,000 to 3,000 yun. Isang ganun lang. Magbara lang yun. Niloloko pa nga kasi si James yung di ba? Yung helper ko. Helper ko. Ako yung yung supervisor yung bisot namin, yun yung helper ko. So, hindi niya alam. Dapat kasi yung pag nagsisigaw ako nun flash! Pag sinabi ko na flash, kailangan i-ano niya na agad yun. Ko-close down lahat ng mga pintura, tapos ipapalitan niya ng thinner. Kaso sa kanya, hindi niya alam kung ano dun yung thinner, tsaka yung Yun lang. Kasi, ang tagal niya.
Ang ano namin doon, ang allowed na oras is 25 seconds lang. Pinakamatagal yun. Kailangan within 10 seconds ano mo na kaagad yun. Ma-flash mo na kaagad. Takbo ka na sa labas, main flash, taka yung dun sa ano, sa hindi naman ako lagi ginagawa kaya hindi niya kabisado Yun nga Pinahirap, gaya nung dalawa lang sila. Kung magbabawas ng oras, minsan yung mga supervisor ang sumasa po, kaya lang, kung gaya nung hindi niya kabisado. Iyon ang kailangan niyang pag-aralan. Mahirapan. Kasi nangyari na nga yun sa amin dati, tuwing, parang every second week is bawas na isang araw. Isang araw, bawas Friday, ganyan. So, laging long weekend kami nun. Pero naka-survive pa rin tayo nun dahil nga okay pa rin naman yung sweldo nun eh. Tsaka may trabaho din naman akong full-time. Oo, may trabaho din siya. So, ganun pa man nakakalusot. Kaya lang, kami. Nakakabahala pa rin yan. Tayong mga maliliit na manggagawa lang, kagaya ko, worker lang naman ako doon. Siyempre, makakapag-isip ka pa rin kung ano ba talaga, ano ba ang magandang move. Kailangan kasi marami ka rin alam para sa ganun kunyari, wag naman sana mag-shutdown sila or sabihin na natin tanggalin yung kalahati ng mga staff namin or workers na kasama ako doon. Kahit bayaran ka nila ng severance pay, hindi pa rin. Oo, kasi iba pa rin yung may regular ka na expect na kikitain every twice a week. Yun lang, iba pa rin kahit pa paano. Meron silang, kahit pa paano, mag-ready kayo. Ay, may mga heads up. May heads up, hindi yung totally na naman. Pero knowing sa company nyo naman, kahit pa paano, gagawin nila ng paraan. Kaya lang, kung ikaw man yung matitira, kawawa din kasi lahat kayo sasapo. Bugbog ka talaga dun. Kaya nga, nag-ano-ano kami kanina. Kumbaga, pagkatapos nung meeting na, kanya-kanya kami. Yung mga kasama namin, mga Canadian, sila nagkikantuhan kami ng mga Pilipino. Kaya sabi ko, ayan na. Ayan na yung nakakatakot dito. Kasi alam naman natin, kahit naman siguro hindi si Trump na upo doon at walang ganun na threat na tariff na malaki. Dumarating pa rin sa oil and gas yan, yung mga katanggalan. Parang ka-problema pa naman dyan, ang dami na nakatanggal kagad, ano? Marami kagad. Swerte na lang din ako kasi matagal ko na rin dyan, hindi ako basta-basta natanggal. Natanggal lang kami. Pandemic. Pero lahat naman kayo halos. Hindi pa rin tanggal kasi temporary layoff Temporary layoff pa rin Nire-renew. Pero, nung nakalagpas naman doon sa pandemic, okay na. Okay na ulit. Saka hindi na after nun, hindi na kayo nangyayari na yung bawas sa araw, di ba? Sobrang busy na. Naghabol Dire-diretso naman ang kabisihan. Pati Sabado may pasok kayo. Pero, pasalamat pa rin kami kasi syempre, may biyaya yun trabaho Oo naman. Napakalaking bagay para sa amin yun. Mahirap man, ganun pa rin may ine-expect kami nakikitain every 2 weeks. Syempre, pag nasanay ka na yun ng yung budget mo, di ba? Parang medyo mahirap pagka nabawasan. Although kakayanin, pero syempre, iba pa rin yung, nakaset na. Ito yung pang-ipon mo, ito yung pang-ganto mo. Niya nga ako ng mag-IT raw ako Sabi ko mag-schooling siya, parang kay Jonas, IT. Kaya lang syempre. Kasi pwede ka makahanap ng work from home, or pwede ka rin parang trabaho ka man, hindi na gaya ngayon na physical pagod. Tsaka yun naman ang mga uso na ngayon. Kasi ako, yun yung trabaho ko. Hanggang sa total retirement naman yung pinapasukan, kaya lang busy. Kaya kanina nag-vlog ako, pero saglit lang dahil nga... May deliver ba kayo? Wala naman. Kaya lang yung mga residents namin, may dalawa silang laging option. Pag hindi nila gusto yung option, asahan mo, dami naming special. Kaya nga naman. Pag sumubo, laki. Ilita ko nga So yun, ang daming, dami kang ng special order. Hindi busy. Kumbaga, may pagkain ka, 2 option, tapos may order ng iba't iba. So, takbo rito, takbo doon. Pero kahit pa paano, yan. Yun na yung linya ng trabaho. Okay naman sa akin. Time pressure lang pero kaya naman. May mga days na talaga na
sobrang sunod-sunod ang event. Pero kakayanin. Hindi gaya nung kanya na talagang literal Time pressure din sa amin every end of the month. Mahirap sa inyo pag nagagawal kasi kailangan nyo mag-extra. End of the month, tsaka end of the year. Sa amin, hindi naman namin kailangan mag-extra ang araw. Kailangan lang kapag may mga buffet. Pero yung everyday extra ka ng gantong oras, hindi pwede kasi yung oras ng kain nila pareho Ano yun? Buffet? Buffet. Buffet daw yun, hindi buffet. Ano, saan mo na pala din? Sa may IG Wala, story? yung mga maliliit na lang. Hindi raw Pag buffet. may mga buffet lang kami, tsaka ako nag-extra ang araw. Kasi kailangan. Hindi naman kami ganun karami din. Ilan lang din kami sa kusina. Medyo mahirap pag kulang-kulang din ng tao talaga Isa lang ang magkasakit. Lahat apektado. Kahit naman sa amin, ganun din Pero, yun na nga, kahit pa paano may trabaho. Sa amin medyo safe kasi hindi naman nawawala yung residente. Nag-pandemic nga, hindi naman nag-slow down dahil dire-diretso ang trabaho. Mas more nga naging busy kasi yung matatanda, hindi pwede lumabas. Andun lang sila. Hindi gaya nung sa inyo na pagka nagka-problema ang ganito, apektado. Kasi makakita mo talaga doon sa parking lot namin, puno yun Konti na lang Dami ng space. Ang dami ng space kahit mag-park. Kaya nga kahit pa paano, kailangan ready din. Hindi tayo pwede kampante. Pero kami naman, kahit pa paano, nakapag-ready naman. Ano rin yun kumbaga nung naupo na siya tapos ganun niya sinabi niya parang medyo anticipated ko na rin yung mga ganyang problema pero wala naman tayo magagawa at parte ng buhay natin dito yan sa ibang bansa. Kailangan lang natin mag-adjust sa gastusin, mag-adjust sa mga pangangailangan. Kung hindi naman talaga kailangan, huwag na munang bilhin. Correct. Kami naman, ganyan. Bili ng pizza, minsan lang. Pag naisipan, bili ng ibang makakain. Hindi lagi, araw-araw. Bukod sa... Nakakatipid talaga pag nagluluto. Laking bagay. Ganyan, grocery. Kailan pa ako lang sa grocery. 2 weeks na rin. Hindi before pa Pasko. Before pa ba? Ay, oo. Before pa magpasko kasi hindi na ako nakapag-grocery dahil nagkasakit ka last week, di ba? So, bili-bili lang ng konting gulay pag kailangan dyan sa tsalo. Malapit lang Pero ngayon, kasya pa nga sobra-sobra pa yung namin. Pang ilang linggo na ngayon. Bukas pa lang mamimilig sa day off ko bukas. Buti na nga lang din at malaking bagay yung naging PR kami rito at naging citizen. Kasi alam ko mas maraming namumblema na kababayan natin na mga nahihirapan mga sa papel nila. sa mga papel. Doble isipin kasi kagaya nila di ba nila Alvin Emma parang medyo nakakabahala yung kasi pagkasama pa buong pamilya kayo kung ano mangyayari, di ba? Sana maging okay na sila kasi kahit papaano, di ba? Yung may trabaho nga biglang pahihintuin nga dahil wala kang status, di ba? Sana maging okay at maging maayos na yung kanilang... Pati iba natin mga kilala ng mga student na. Sana maging okay pa nila kasi syempre kaya kasi nagpunta rito Yun yung main goal nila Kung may maghihigpit sana, yung mga padating na lang. Pero yung mga dito sana ma-approve na lang. Maayos para hindi na para silang nasa limbo na di malaman ng gagawin. Para kang tumatawid sa wire. Halos every time may bagong policy. Ang dami. Sunod-sunod Ganto, ganyan. Meron pang vlog din yung sila, yung nakita ko parang tungkol sa mga husband naman or mga spousal naman yung hihigpitan. Hindi ko sobrang daming update dito sa Canada ng mga policy. Kasi mostly pag student ka at pwede mo sa aming pamilya mo, may spousal visa yan, student visa yung mga anak. Parang ngayon ata para maghihigpit sila dun sa mga asawa ng mga student. So, sila yung mga open work permit, so medyo mahirap. Siyempre, alam niyo naman, di ba, kaya nga sinama mo rin yung pamilya mo rito para makapagtrabaho rin makatulong sa mga gastusin. So, iba yung feeling na ganun. Nung time na nag-apply ako na PR, nagka-problema din nung time na yun na yung limit, 4 years limit. Wala ka Yung na wala kang masabihan na isip ka ng isip, paano kaya, ano yung mangyayari, ilang years na ginugol ko dito, tapos
baka mamaya hindi ma-aprobahan, magka-problema. Masayang yung taon ba na lumayo ka sa pamilya. Tapos at the end, wala palang mangyayari. So, andun yung pag-aalala. Buti na lang at nandito na tayo, nakalagpas na kami sa mga ganong problema. Ito naman yung mga problema na pang-ekonomiya na hindi basta sa individual pang-ekonomiya talaga ng Canada Correct. Naiiba na kasi yung ng focus ng Canada Bukod pa doon, nag-resign pa si Trudeau imbis na... Pero wala namang kapalit, imbis na magbotohan na. Imbis na mag-election na lang. O sige, palitan nyo na ako. Total, magre-resign na ako. Di magganap na tayo ng kapalit ko. Hindi, ano pa rin siya mayroon pa rin siyang intention na buhayin yung pamumuno niya Siyempre. Kanya-kanyang tactics. Kaya lalo tayo nagkakaloko-loko ngayon dito sa Canada Kaya abang-abang na lang. Siya yan. Unang pasok ng taon. Ganyan yung meeting sa kanila. Sunod. Sana nga Pero kapit lang. Lahat naman yan kayang solusyonan. Lalo't nandito na. Ilalaban mo talaga yan kahit anong mangyari. Dahil dito, hindi pa pwedeng sumuko ka Ay, wala sukuan. Lalo may binabayaran kang bahay. Meron kang tinutulungan na pamilya. So, hindi pa pwedeng susuko. Tanong man yan, mawala siya ng trabaho dyan. Hanap ng iba. Although medyo mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Dami nga nagsasabi, ilang buwan na naghahanap, wala pa rin nakukuha. Hindi kasi ang mga kumpanya ngayon, nadala na doon sa mga nag-a-apply ngayon na sabihin nila, alam nila to, lahat to, kaya ko to, pagdating sa actual na, hindi na magawa. Kaya ngayon masinahan nila yung mga referral. So, kung wala ka masyadong kakilala, ang hirap. Ang hirap talaga. Kailangan talagang friendly ka at alam mo na kaya mong gawin. Build mo yung portfolio mo tsaka yung bridges yun mo. Yun ang the best nun. Build mo yung portfolio mo. Ganito ka magtrabaho. Makilala ka ng mga boss mo or laking bagay yun merong mag-refer sa'yo pag nag-apply ka na wala ng trabaho. Pag-usayan lang natin yung ginagawa natin everyday. Yun ang importante. Kasi wala mang boss sa tabi mo, meron pa rin nakakakita sa ginagawa mo. Tama. So may kapalit lahat yun, di ba? Yun. Kaya na. Kumain ka na, dali. Ay, busog na nga Bigat sa tiyan ng pizza Sabi, okay na. Yun lang, medyo hindi maganda. Kumbaga, mapapaganong ka, pero kakayanin yan. Kaya naman yan. Lahat ng problema may solusyon. Naniniwala ako sa mga ganun. Kapit lang tayo, kapit. Kakayanin yan. Kung wala man solusyon, nakakapag-adjust naman tayo. Kakayanin yun. Iba nga, mas mabibigat pa yung problema. Mas mabibigat pa yung problema, di ba? Basta importante, healthy tayo at makasama natin yung pamilya natin. Itaga na natin yan. Ha? Pag na natin ganyan. Yung pagiging healthy, depende naman yun sa amin. Bagay, bihira naman no? Kailangan kong kumbinsin mo rin yung sarili mo. Ganyan ba? Bawal na kasi kailangan February magpa-blood works na blood works. Tama na yung ang daming kain ng Pasko, bagong taon, tapos yung mga natira kailangan kainin na. Hindi po pwedeng itapon. Ay, naku. So, paano guys? Yan lang naman. Maraming salamat sa inyong pakikinig. See you ulit sa next vlog. Bye.